Nako, ito ho mga kababayan at naikwento ho ni Senator Rodante Marcoleta yung pangyayari dyan po sa Senado at na kung saan yung pagpapalit po ng liderato na kung saan ay natanggal po itong si Senator Tito Soto bilang Pangulo ng Senado. At ikinikwento niya ho mga kababayan na ibang-iba ho ngayon at sobrang sama ng loob at halos naglulupasay. Ito raw pong grupo ni na Senator Tito Soto, Senator Lacson at iba pa na ngayon ay kasalukuyang sila po ay nasa minorya na. Ayun ho. At naikwento po ni Senator Marcoleta na kung saan ay parang hindi po matanggap ng grupo po nila Soto at Lacson at ng kasalukuyang minorya na sila po ay naisahan at nakuha yung liderato ng Senado. Pero sa mga nakaraan ho mga kababayan, di ba, laging madalas na napapakinggan ho natin itong si Senator Soto na ang sabi niya, hindi, temporary lang yan. Kapag 13 ang umayaw sa akin, nagkumuha ng ibang leader, wala pong problema sa kanya. Pero ang ipinagtataka ho ni Senator Marcoleta ay bakit sa ngayon parang sobrang talagang kapit. Kapit tuko. Itong si Senator Soto, Lacson at iba pa dito po sa liderato ng Senado. Kasi kanya ho natatandaan, ako siguro napanood nyo rin mga kababayan, di ba yung nangyari noon na kung saan ay nagkaroon po ng palitan ng ng liderato mula kay Senator Mig Zubiri, tapos pumasok si Chis Escudero. Maayos naman ho. Tapos nung si Chis Escudero ho mga kababayan, siya ay pinalitan ni Senator Tito Soto, maayos naman. Sabi nga ho ni Senator Marcoleta ay kinongratulate pa nga ho ni Senator Chis Escudero yung bagong liderato ng Senate sa pangunguna ng bagong Senate President noon na si Tito Soto. So ganun ho at sa kanila, sa grupo po ni Senator Marcoleta, alam po nila yun po ang talagang yun po ang realidad kung makakuha ng 13, kung sino yung gusto nila maging leader ng Senado, yun po, mga kababayan. Ito, pakinggan nyo ho, mga kababayan, kasi siya ho mismo ay personal niyang nasaksihan kung gaano yung sama ng loob daw po ng grupo ni na Senator Tito Soto at nalusutan po sila. Kasi ikinikwento niya ho mga kababayan parang sa mga nakaraan kampante at kasi malabong lumabas yung pang-13, ito pong si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito pakinggan lang ho natin mga kababayan itong pahayag at paliwanag ni Senator Marcoleta. Chis Escudero. Ay, opo. Na nung makita niya na hawak na nila yung majority, siya pa yung nagsabing we congratulate the new majority, ganyan. Yes po. Walang walang anumang pangyayari. Opo, at siya pa nagpanumpa kay SP Siya pa Soto. nagpasumpa. Kasi siya at ang iba sa amin, alam namin na talagang nangyayari yun. Oho. Ang Senado ay isang institusyon na kapag yung makasama mo ay hindi na nagugustuhan yung pamamalakad mo, sila ay mag-uusap. Opo. Teka muna, kailangan mapalitan na si ganito kasi mukhang ang direksyon natin ay papunta rito. Yung dapat nating gawin, hindi na napupunta rito. Parang may tinitingnan nyo ngayon. Sige, palitan natin. Nangyayari yung kahit anong panahon Oho. Aba, ngayon parang lahat na lang gusto nilang gawin para sa ganun makuha nila kagad. Maibalik sa kanila. Kasi ang sabi nga nila, 99.99% ilang araw lang, babalik daw po ulit sa kanila. May mga lumalabas na ganun. Talagang nagpapahiwatig sila. At saka dahil nga alam nilang krusyal, alam nila kasi na meron na kaming 12 votes. Opo. Ngayon, binabantayan nila yung inaakala nilang makukuha namin. So, binantayan nila yung isa. Opo, Di mo na muna sasabihin ng pangalan. Yes, oo. Si Bato kanya, wala yan, hindi makakarating. Yan, tama. Ngayon, para sa ganun, makasiguro sila, pinayagan nila yung NBI na nandun na kagad. Nasa sa baba. Maaga pa lang. Maaga pa lang nandun na. Oo.
it's another parang another shield of guarantee na talagang hindi. Kasi nga takot na takot eh. Oo. Oh, ako rin naman, wala naman akong alam na kasi wala naman akong kapag-pag-asan makakarating naman si Senador Bato. Senador Bato dahil sa alam natin ang kalagayan niya eh. Di ba? Bagamat sa sarili ko naman sana dumating si Senator Bato. Di ko lang alam paano kaya mangyayari yun. Oh, 1 milyon ang naghahanap sa kanya. Paano kaya makakarating? Nangyari nga ang hindi nila inaasahan. Biglang dumating. Nasa lisihan. Yun ang kanilang Pinanggagalaiti. pinanggagalaiti na yan. Paano nyo nakalusot yan? Paano nakapasok dito yan? Oo, para ko nang nakikita ng halos sila, naglulupasay lahat eh. Ha? Narinig ko na po dati. Ako una nagalit ka sa akin. Kulang na lang na maglupasay silang lahat. Opo, oo. Oh. Nako. Tama ba yun? Well, mali yon Sen. Kasi sabi nyo nga, talaga naman, alam naman nila, kasi sa bilang ninyo na siyam at sila ang 13, anytime talaga, pwede talaga mangyari yun. Oo, pagkatapos doon, lumabas silang lahat. Pumunta sila doon sa aming, meron kaming lounge eh. Opo. Senator's lounge eh. Opo. Ako naman, siyempre, gusto ko rin malaman kung ano yung pinag-uusapan nila, di ba? Hindi pumasok naman ako. Siyempre, Di naman kayo na konti. may pagkain naman doon. Bakit sa kanila ba yun lang? Kasama naman ako ron. Lahat ng Oo, naman. ako naman sa ganung pagkakataon na ako'y tuwan-tuwa namang nakikita ko naman sila eh. Kung paano sila naglulupasay, di ba? Alam mo, naririnig, may nakikinig ngayon sa sinasabi ko, kaya kailangan sabihin ko ito. O, di siyempre, nakiumpo ka naman ako ron. Opo. O, di yan. Ba't ka ako ang pupula ng mga mukha ninyo? Ano ba yung mga iniinom nyo? Alam nyo naman siguro, ako na sabihin. Talagang ano eh. Ang sasama ng loob. Sabi ko, malagihay na kayo. Malagi. Parang, iba nga yun na. Kami ba ganon? Ako nga, sinasabi ko sa inyo, pinilit ko pang tapusin yung hearing ko eh. Nung ako pa ang chairman ng Blue Ribbon ko. Umabot pa ako ng 4:00 ng hapon eh. Nung tagpo na yun, kayo po mismo, yes, nakamonitor kami nun Hindi ko alam. 12:00 pala ng tanghaling tapat, nakuha na nila. Nag-meeting na sila. Pero wala akong alam doon. Opo. Kahit siguro malaman kung wala na sa amin, tutuloy ko pa rin dahil kailangan matapos yung agenda namin. Pero sila, nakita mo? Yan po ang kwento ho ni Senator Marcoleta na kung saan ay talagang ang pagkakamostra niya ay parang halos maglulupasay eh. Sa sama ng loob po, itong grupo ni na Senator Soto. Pero, bagamat siyempre, sa mga nakaraan ho mga kababayan, talagang, sino ba namang hindi sasama ang loob, di ba? Pero, yan po ay normal eh. Di po ba? Kasi, binoboto, ini-elect ho ng kanyang kapwa senador, yung Pangulo ng Senado. Yun ho mga kababayan, at parang, dapat ho talagang tatanggapin. Ako nga ho mga kababayan, sa mga nakaraan, nung reporter pa ho ako, ay may mga nag-aagawan ho eh. Yung maze, yung tinatawag na di ba yung may mason na parang may seal ho ng Senado, pag magsesesyon, tinatayo. Yung maze. Yun ho, at parang yan po yung official symbol of legislative authority. Kasi kung wala yan, mga kababayan, ay hindi po sila makakapag session. Kaya pag sinabing session resume or kung ano man pagkatapos ng roll call, yung bell, tapos na yung maze. Ayun. So sa mga nakaraan ho, talagang nag-aagawan pa ho dahil kung sino ang Senate President, tapos meron ng bago. Pero dito ho mga kababayan, ay hindi natin alam kung bakit ho sobrang sobrang bitter, masyadong mapait, mga ampalaya ito pong sina Senator Tito Soto. Pero alam niyo naman ho mga kababayan, ang pinaka maganda na gawin po nila ay di subukan ho nila na kumalap po muli ng makabuo sila. Siyam ho sila ngayon eh. So makabuo sila ng ng 13, di okay na.
Kasi dito ho mga kababayan, may mga napapanood ako sa iba't ibang mga vlog na kung saan sinasabi nila, nako, paano yan? Wala na si Bato. Pwede na magkakaroon ng pagkapalit ng ng liderato ng Senado. Pero hindi po ganun kadali. Kasi kung 13 ho sila, nawala si Bato 12. Kinakailangan huli nila na mag-ano ulit para makabuo ng 13. Halimbawa, yung dalawang independent ay nakuha nila. Di 11 na po sila. Kailangan ho nilang kumuha ulit ng dalawa sa kasalukuyang mayorya. Palagi ko, wala na ho sila makakuha roon mga kababayan. Hindi po ba? Sino kaya ang pepede? Wala na. Kasi kung Senator Loren Legarda, nga, pinarunggitan nga ho nila Senator Lacson, ang sabi, parang ano nila kinokonsensya at kumbaga sa sinusumbatan. 'Di ba? Si Senator Loren Legarda na sana raw nakapagpaalam malang ilang minuto bago magpalit magpalit ang liderato at magkaroon po ng sesyon. Pero alam niyo mga kababayan hindi na kailangan magpaalaman din 'di ba? Okay, nagpalit ng bagong leader ang Senado, boto yan ng 13, irespeto natin. Kasi yun po sa lahat po ng laban 'di ba? Mayorya po ang masusunod, 'di ba? Kapag nagsalita ang mayorya, tahimik na po ang lahat, 'di po ba? So, yun po, wala ho tayong magagawa kahit dito sa atin sa botohan 'di ba? Dami ho ng mga magagaling, matatalino, mga professional, kung ano-ano. Tapos madalas nilang sabihin yung mga bobotante, yung masa, walang alam, pero wala ho silang magagawa. At wala ho tayo lahat magagawa. Kasi pag nagsalita ang mayorya, yun po ang mangingibabaw. Ganun ho yun mga kababayan. Kahit saan, di ba? Ang tawag nga ho dyan, halimbawa tulad sa House of Representatives, numbers game. Nagsalita, marami ho ang bumoto.